Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Sa unang mensahe ni Gemini, Star Energy. Napakaganda nito Gemini because this is about healing. No? Kung meron kayong mga pinagdadaanan, let's say for example, physical ailment, no? So maaaring ngayon makaramdam na kayo ng pagbuti ng inyong kalagayan, ng inyong pakiramdam. Maybe your physical strength is starting to come back na. Maaaring yung vitality ninyo, nararamdaman na ninyong bumabalik na ito. So maaaring ganun ang ganap dito for some of you. You know, kung meron man kayong mga difficult situations na maaaring pinagdadaanan recently, that might be also healed, di ba? Maaaring makaramdam na kayo dito na moving forward na kayo, no? Yung bumubuti na din ang inyong sitwasyon. Maaaring may mga na kayong nararamdaman dito. Maaaring may mga nakukuha na kayong solusyon sa mga problema. You know, may mga ganong ganap dito for some of you. This is really beautiful kasi this is also about, aside from healing, Star Energy is also about a new hope. No? May bagong pag-asa na naghihintay sa inyo. Mayroong bagong pag-asang kakatok, kumbaga kumakatok sa buhay ninyo dito. There is new life, there's new beginning dito sa Star Energy. Kaya definitely, you are getting out of that difficult situation na pinagdadaanan ninyo because there is new hope, new optimism. There are new blessings coming in dito to support you sa pag-navigate ninyo ng bagong sitwasyon or bagong path na dadaanan ninyo sa ngayon. So, what else for Gemini? We have release. Ayan. So, puro tayo major arcana dito. Dalawa na ang major arcana natin dito. So, for others of you, Gemini, it's about time na i-let go nyo na ang lahat ng mga bagay-bagay, tao, sitwasyon, you know, na hindi na nagsaserve ng inyong highest good, no? This is the time that you need to let go anything, everything, or anyone sa buhay ninyo na hindi na nagsaserve ng best interest ninyo so that you can make room for newness, so that you can make room for new things, new situation, new people, new experiences sa buhay ninyo. May mga papasok, kaya may kailangan kayong alisin, may kailangan kayong let go, release, so that you can move on also with your life, now with new experiences, new things, new situations. So, let's see what else. Gemini, we have 7 of Autumn. Ayan. So, parang nalalapit na dito, Gemini, ang pag-receive ninyo ng bunga ng inyong pagsisikap. Nalalapit na ang pag-receive ninyo sa bunga ng inyong pinaghirapan. This is you reaping the rewards of your hard work. Nalalapit na yan, papunta na kayo doon sa experience ninyo ng kung ano yung mga pinagpaguran ninyo, kung ano yung mga pinagtrabahuan ninyo, pinagsikapan, yung mga ganoon. So, kailangan din siguro dito ng konting pasensya, no? Kasi, kumbaga, within your reach na, kung ano man yung ini-expect ninyo, kung ano man yung return of investment ninyo dito na ini-expect ninyo, looks like it's almost it's almost within your reach, pero you still need to practice more patience kasi iba-iba tayo ng sitwasyon dito. Just in case lang na parang natatagalan na ang iba sa inyo, just in case lang na nabuboard na ang iba sa inyo sa kakahintay, konting pasensya lang, yan ang hinihingi ng sitwasyon ninyo. Konting pasensya lang because there is a promise dito na kung ano yung ina-expect ninyo, yun talaga ang mangyayari, or it may not come in exact form or at exact time then na ina-expect ninyo, but whatever it is that is coming towards you, that is the best for you, no, Gemini? So, what else? We have the World Energy. Napakagaganda, no? We have, out of 4 major arcana, we have 3 cards na major arcana. So, ibig sabihin nito that there is
a big event na maaring mag-unfold dito sa buhay ninyo, Gemini, that is going to have a great impact sa buhay ninyo for the long term. So, meron dito magaganap na maring changes, maring ganon, at yan ay maghahatid sa inyo ng pagbabago. It could be a life-changing event sa buhay ninyo dito that will have a great impact for the long term, no? Sa buhay ninyo. This is a time for success also. This is a time for accomplishments and achievements para sa inyo, Gemini. Kaya it is definitely a time also for celebration. Kasi di ba, entitled naman kayo mag-celebrate kayo ng inyong mga successes, no? Take advantage of that before you embark on a new beginning dito. Dahil, di ba, natural yun na kapag merong nagtatapos, merong magsisimula. Kaya ngayon, merong magtatapos dito, meron kayong ma-accomplish, meron kayong ma-achieve dito. So, you are on to the next level na dito, no? So, meron new beginning definitely na sisimulan kayo. Kaya, ano muna kayo, enjoy nyo muna, savor nyo muna kung ano man yung accomplishment niyo dito or achievement na yan before you head towards the next level or towards the next endeavor, no, na plano ninyong gawin. So, maraming opportunities din dito that are coming in towards you, Gemini, na meron talagang iba't ibang oportunidad na maaaring magbukas dito sa inyo. There could be an opportunity to level up your commitment with your person, maaaring start a new life, start a new relationship, or start a new business, study, travel. It could be anything dito, Gemini. Definitely, isang napakagandang chapter na naman ito sa buhay ninyo na magsisimula. So, what else for Gemini? Final message po ninyo, the void. Ayan. This is angel number 2002. Ayan. So, you have more control over your life than you realize. Yan ang mensahe para sa inyo. Dahil nga, no, parang mas ngayon, dahil may mga na-accomplish na kayo, may na-achieve na kayo, parang mas mataas ngayon yung confidence level din ninyo. Mas mataas yung self-esteem ninyo, yung gano'n. Kaya nakakadagdag din yun sa tiwala talaga, no, or sa kumpiyansa ninyo sa sarili ninyo that anything na parating sa buhay ninyo, kayang-kaya ninyong i-handle, no, yung ganon. So, good luck, Gemini. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Gemini, Libra. Libra, maaaring meron kayong Gemini placement sa iyong chart, or maybe you're dealing with a Gemini kaya sumingit, no? Si Gemini. Para mensahe niyo for today is lovers. Napakagandang energy nito, especially doon sa mga singles, no? Kasi maaaring iba sa inyo dyan is looking for love. So, ito na yung maaaring perfect timing para sa inyo dito na makahanap na kayo ng person ninyo or potential ninyong maging jowa, girlfriend, boyfriend, asawa, gano'n, no? Maybe this is also the time for you na mamimit nyo na yung soulmate ninyo, yung twin flame ninyo, or maybe ang iba sa inyo dito is going out on a date. Maybe someone is going to ask you out on a date, or kayo yung mag-aaya. Maaari din naman na there is a new love connection dito that is going to bloom, di ba? Or mabubuo between you and another person. Maaaring ganon din ang ganap dyan. If you are also in established relationship na, Libra, maaari din na mayroong mga pag-aano dito. Meron ditong le-level up na ng inyong commitment. Maaaring ang iba sa inyo is going to decide na mag-asawa na or magsasama na sa isang bubong, or maaaring magsimula ng pamilya, no? At magsisimulang magplano na or mag-conceive, magbuntes, no? Yung maaaring gano'n ang ganap dito for some of you. So, good luck po, Libra, kung ganyan ang mga sitwasyon ninyo. We have Queen of Winter. Ayan. So, si Queen of Winter, this is someone na experienced na, no? Pagdating sa buhay. Could be the person of wisdom, ganon. Self-sufficient. Funny, then at the same time, you know, kahit may medyo pagka-stricto, medyo may pagka
stir ng dating minsan, pero deep inside, no, funny. Meron din pagka-funny si Queen of Winter dito. And maaring kayo ang mag-i-embody ngayon ng energy ni Queen of Winter Libra. Maaring eto kayo ngayon. Ganito kayo sa ngayon. For others of you naman, Libra, maaring this is a time for clearing up your life, and at the same time your physical space ninyo. Maaaring may mga bagay kayo dito na gagawin, parang magsusort out kayo ng buhay ninyo, parang ganon. Decluttering your life could be one of your focus sa ngayon, and not only yung buhay ninyo in general, but maybe including your physical space. Maaaring magdi-declutter din ang iba sa inyo dito. So let's see what else for Libra. We have King of Summer. Ayan, so meron tayong Queen, meron tayong King. So parang napapaligiran kayo dito ng mga taong matured na, no? It's either matured emotionally, matured by age, or alam mo yun, mga person of wisdom, yung ganon. So maaaring may mga ganong sitwasyon dito ngayon, Libra. Maaaring mga nag-a-advise din sa'yo, or maaaring mga ina-approach ninyo at humihingi kayo ng tulong, advice, whatever, yung ganon. Maaaring napapaligiran kayo ngayon ng mga ganong klaseng tao. That is also very supportive and helpful of you. For others of you, this could be the time talaga with the Lover's energy dito. So maaaring panahon talaga ito of falling in love for some of you. This could be also the time para pumasok kayo sa isang lover romantic relationship. Maaring ganon din ang ganap dito for some of you. So what else? We have Queen of Spring. Ayan, meron tayong dalang Queen, meron tayong King. So talagang parang napapaligiran kayo dito siguro ng mentors or mga spiritual people, life coach, mga ganong klaseng level, no? Ang mga tao ang nasa paligid ninyo. So yun din na na-pick up ko dyan. This could be people na madalas nag-a-advise sa inyo, umaagapay sa inyo, tumutulong sa inyo in any way, maaring ganon. But with the Queen of Spring energy dito, sinasabi din ng energy na to, na kung ano man ngayon yung goal ninyo, ano man ngayon yung ina-envision ninyo for yourself, ay parang talagang you are going to be super focused on that ngayon na makamit ninyo, ma-achieve ninyo, ma-accomplish ninyo, Libra. So, on the go kayo, and at the same time, parang wala kayo ditong uurungan, walang makakasagabal sa inyo, sa kung ano man yung plano ninyong gawin, or kung ano man yung goal ninyo, you're going to do anything and everything in your power in order for you to reach that goal. So, talagang kayo ngayon, determinado, decidido, yung ganun ba, eye on the prize, kung baga, no? So, what else? What's the final message for Libra? We have 666, angel number 666, and ang message sa inyo is reflect. Ayan. So, you may need to do some kind of reflection dito sa buhay ninyo. Maaring, maaring for you to be able to connect with your higher consciousness. Kaya, inibitahan kayo dito na mag-reflect. Dahil maaring sa sobrang kabisihan ninyo, maybe sometimes ma-realize ninyo na parang hindi nyo nakilala ang sarili ninyo, diba? Parang wala na kayo sa focus, wala sa concentration. Kaya, you're being invited here to do some kind of reflection, and sa gayon, mag-ground ninyo din ang inyong sarili so that you can get back to your center. Okay? So, good luck, Libra, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Pauna mensahe ni Aquarius, 2 of Summer. Napakagandang energy nito for you. Lalo-lalo na doon sa mga lovers o kaya doon sa mga naghahanap ng bagong karelasyon, bagong pag-ibig, yung mga ganon, Kasi this could be the time na maaring mag-develop kayo or mag-connect kayo with another person na maaaring
kunyari may makikilala kayo ngayon na bagong tao. For those singles lang to ha, Aquarius. Kung makakakilala kayo ng bagong tao ngayon, maaring mauwi yan sa isang magandang friendship or mauwi sa isang pag-iibigan, pagliligawan, no? Pagkakakilala ninyo ng mas malalim, maaring ganon. Kung nasa relasyon na din naman kayo, maaring ito din yung panahon para mas mag-level up din ang inyong commitment with your person. Maaring ito na din yung time para na siguro na kayo, mas iparamdam ninyo yung deeper affection ninyo for your person. So, maaring ganun din dito ang ganun for some of you. Maaring may kasalang dito magaganap din, engagement, maaring ganun. So, living in together, maaring may mga ganung sitwasyon dito ang iba. We have balance. Ayan, Aquarius, you are being asked here, no? Siguro na ibalik ninyo yung balanse sa sarili ninyo, sa buhay ninyo. Maaring may mga imbalances na nararanasan ng iba sa inyo dito. And with this energy, yan ay maaaring reminder sa inyo na once and for all, mag-ground kayo ng inyong sarili, okay? I-ground niyo ang inyong sarili, and sa gayon, you can get back to concentration, you can get back to focus, yung ganun ba? And also, Aquarius, maaring may mga usapin ang iba sa inyo dito na, let's say for example, usaping pamilya, o usapin sa trabaho, sa negosyo, maaring ganon. And maybe hindi kayo nagkakasundo dito ng tao that you are dealing with. So, you may need to do some kind of compromise din dito for some of you, or maaring kailangan ninyo na sumabay na lang, or mag-agree na lang kayo sa kung ano ang gusto nila, as long as alam mo yun, yung pasok pa rin sa criteria ninyo, pasok pa rin sa kung ano ang gusto ninyo. So, pag-isipan ninyo mabuti at pakiramdaman ninyo ang inyong sitwasyon, okay? Use your own judgment and discernment on that situation. At ang reminder din sa inyo dito, believe in yourself, Aquarius. Huwag kayong padadala sa mga negative criticisms ng iba sa inyo dyan. Magtiwala kayo sa inyong sarili. Higit kanino man, kayo lang ang tanging nakakaalam kung sino kayo, kung ano kayo, ano yung maibubuga ninyo, ano talaga yung mga talents, skills, and gifts ninyo. Kaya, huwag ninyong i-entertain ang mga negative criticisms ng mga tao, dahil maaaring yan ay makaapekto sa inyo. Dahil yan ay maaaring makaapekto sa inyo in a negative way, which is not good. Kaya lagi kayong bumalik doon sa sarili ninyo, na tanging kayo lang ang nakakaalam kung sino ang totoong kayo, ano yung inyong totoong pagkatao, ano yung inyong mga kakayanan. Okay? So, most importantly, just believe in yourself. Always believe in yourself. Always believe in your capabilities. Always think positive and project positive attitude. Okay? So, what else? We have the star energy, beautiful energy, kasi this is about wish fulfillment, Aquarius. So, maaaring meron kayong wish dito na magka-come to fruition, at this time, maaaring ito na yung dasal ninyo, sinasagot na ng divine universe. Maaaring the time is perfect na, the divine timing has come para mag-manifest na kung ano man yung minamanifest ninyo, kung ano man yung wini-wish ninyo, maaaring kung ano yung sincerest wish ninyo, maaaring yun ang dumating sa buhay ninyo sa ngayon, Aquarius. So this is really, really beautiful. This is also about moving forward, moving on with your life with new hope, new optimism. There's new path that is coming in din sa buhay ninyo. Merong magbubukas na bagong pinto dito sa buhay ninyo to give you an opportunity to start fresh sa buhay ninyo, So, what is your final message, Aquarius? Final message ni Aquarius, we have angel number 2112. It's up to you. Ayan, so it's up to you.
kayo ang bahala dito, no? Kung paano ninyo ididiskartehan ang buhay ninyo, paano ninyo inanavigate ang inyong sitwasyon, yung ganon. So, parang binibigyan kayo dito ng power, spiritual power dito to, to create the life that you want para sa sarili ninyo. So, good luck, Aquarius, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.